Kumusta mga kasaliksik? Nagsumikap ng mabuti na makapagtrabaho si Sandra bilang isang katulong ng mukhang bastos at walang galang. Ngunit mayamang employer para meron siyang may pangtustos sa pagpapalaki ng kanyang bagong silang na anak. Iyon ay hanggang sa may nakita siyang lumang picture sa attic ng bahay ng kanyang among lalaki. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit meron siyang picture ni Sandra? Napakaikling panahon at oras lang ang mayroon si Sandra upang makapagpahinga sa buong araw nitong pagtatrabaho at paglilinis sa malapalasyong bahay ng kanyang amo. At sa kaunting panahon na iyon ay nalilimutan niya ang pagod at sakit na nararamdaman ng kanyang katawan, maging ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng kanyang boyfriend na siyang ama ng kanyang anak, at ang bagabag at lungkot sa kaisipang siya ay lumaki nang walang magulang sa kanyang mga tabi sa buong taon na nabubuhay siya. Lahat ng yun ay tila ba naglaho sa kanyang kaisipan at ang tanging imahe lamang na nakikita nito ay ang mapupula at maliliit na kamay at paa ng kanyang anak at ang itsura nitong napaka-inosente at malaanghel na muka na ikinadurog ng kanyang puso. Amelia, nanginginig ang mga labi ni Sandra sa tuwing binibigkas nito ang pangalan ng kanyang anak na babae na noon ay 4 na buwan pa lamang. Bumaliktad ng mundo ni Sandra noong mapag-alaman niyang nagdadalang tao siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin at natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Noong ibinalita niya ito sa kanyang boyfriend na 3 taon na niyang karelasyon, ay iniwan siya nito at sinabing hindi pa siya handa na maging isang ama ng sanggol. Kailanman ay hindi pa nakakatagpo o nakakakilala si Sandra ng isang lalaking father material o kahit pa ng isang babaeng mother material sapagkat wala siyang magulang na nakasama at nag-aruga sa kanya noong lumalaki siya, dahil ang tanging mga alaala lang ng dalaga ay ang pakiramdam na pinagpapasapasahan lang siya ng mga taong nakikilala niya na walang gustong mag-alaga at magpalaki sa kanya sapagkat palipat-lipat lang naman siya ng mga foster home na nililipatan at wala din siyang ni isang nakilalang tunay na kaibigan o di man lang niya naramdaman na tanggap siya ng pamilyang kumukupkop sa kanya. May mga taon na nagalit at isinumpa ni Sandra ang mundo na halos ayaw na niyang gumawa ng kabutihan sa mga taong nakakasalamuhan niya at masyado din itong naging sensitibo sa mga taong nakikilala niya. Ngunit ang galit na iyon ay unti-unting naglaho at tuluyang nawala, lalo pa noong dumating na sa buhay niya si Amelia na nakapagpabago ng tuluyan kung paano niya dalhin ang kanyang buhay sa ngayon. Kaya ko namang maging isang ama at ina na kailanman ay hindi ko naranasang magkaroon nang ako lang mag-isa at iyon ang magsisilbi kong inspirasyon at pagtatapos sa pag-iisang nararamdaman ko sa loob ng napakahabang panahon. Sabi nito sa kanyang isipan habang naglilinis at nagva-vacuum ng mamahaling basahan na tumatakip sa marmol na sahig ng bahay ng kanyang amo. Pangatlong araw pa lang niya noon sa trabaho at mukhang nagsisimula na agad magalit sa kanya ang amo niya na si Mr. Russell. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, miss? Ang mahina ngunit galit na boses ni Mr. Russell ang gumising at nagpabalik sa wisyo ni Ana ng mga sandali na iyon. Napatingin ito sa kanyang amo at yumuko. Mali na naman ang ginagamit mong vacuum cleaner na panlinis sa maliding basahan. Na naman! Sigaw ni Mr. Russell. Namula naman sa hiya si Sandra dahil sa kanyang pagkakamali at sa galit ng kanyang amo. Kaya agad siyang tumakbo at agad siyang pumunta sa storeroom sa attic para itama ang kanyang pagkakamali. Ang mga galit na sigaw ni Mr. Russell ay patuloy nitong naririnig hanggang sa kanyang pagpunta sa attic. Kung patuloy lang din yung ginagawa mong katangahan at pagtutulala ng biglaan, ay suggest na maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Gusto kong makita at malaman mo kung sino ang tatanggap sa kapalpakan mo. Patuloy na sigaw nito sa kawawang dalaga. Naririnig pa rin ni Sandra ang mga sinasabi nito sa kanya kaya naman hindi niya mapigilan ng maluha at maiyak habang hinahanap ang vacuum. At lalo pang nagpalala sa kanyang pag-iyak ang dahilang hindi niya mahanap ang vacuum na iyon. Binuksan nito ang malaking storage closet upang hanapin ang vacuum ngunit napakagat na lamang ito sa labi at napapikit nung nagsihulugan ng laman nitong mga map at timba na dahilan para lumagapak at gumawa ng matinding ingay ito mula sa kanilang attic. Anong ingay yan? Sumigaw muli si Mr. Russell.
at naiinip na kaya naman ay umakyat na rin ito sa hagdan papunta ng kanilang attic. Kinakabahan at aligaga na binabalik ni Sandra ang mga nahulog na gamit pabalik sa storage room nang may mapansin siyang isang bagay na nahulog mula sa shelf. Isa itong lumang family photo album at nahulog ito nang nakabukas sa isang larawan na talaga namang ikinagulat at ikinatayo ng balahibo ni Sandra. Sa kanyang pagkakatulala ay dahan-dahan niyang pinulot ang family album at masusing tinignan ng picture. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita at nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Ako ba to? Nagtataka at malakas na tanong ni Sandra, sabay na paupo siya sa upuan sa kanyang likod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita at hinang-hina siyang tinignang muli ang litrato. At sa pagkakataong iyon ay nakakasigurado siya nga ang batang babae sa larawan. Ilang sandali pang lumipas ay nanumbalik na ang lakas ni Sandra at bumalik na siya sa kanyang wisyo. Doon ay napansin niya si Mr. Russell na kanina pa palang nakatayo sa dulong bahagi ng silid at tinitignan si Sandra. At sa pinakaunang pagkakataon, naging malambing at marahan ang boses ni Mr. Russell at unti-unti pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Cassandra? Ikaw ba talaga yan? Nanginginig ang boses ni Mr. Russell na tinanong ang dalaga. Sa unang beses ay tinitigan at inaral nitong mabuti ang mukha ni Sandra. Kamukha mo nga ang papa mo. Kamukha mo. Dagdag na saad ni Mr. Russell at pinunasan ang kanyang mga luha sa mukha. Habang tinitignan ni Mr. Russell ang mukha ni Sandra ay doon lamang niya napagtanto ang pagkakaparehan ng ilang bahagi ng mukha ni Sandra sa mukha ng kanyang best friend na si Matthew. Si Matthew ang kanyang kapwa sundalo na may napakabuti at busilak na puso na binawian ng buhay sa isang nakakalungkot na aksidente ng sunog ilang taon na ang nakakalipas. Ang tatay ko po? Kilala mo po ang tatay ko? Gulat na tanong ni Sandra nang hihinang napaupo si Russell sa upuan ng kanyang likod at napasapo sa kanyang mukha. May hinuwa sa kanyang mga mata ang sakit, takot at pangakong naiwan sa nagdaang panahon. Lumalabas pala na si Matthew na tatay ni Sandra at si Mr. Russell ay matalik na magkaibigan noong nasa military pa silang dalawa. Matt at Ray ang naging tawagan ng dalawa at halos kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Si Ray o Mr. Russell ay isang orphan at walang pamilya na naghihintay sa kanyang pagbalik, habang si Matt o Matthew naman ay isang maswerteng lalaki na may asawang napakagandang babae na araw-araw siyang pinagdadalhan ng sulat. Ray, nagpadala ulit siya sa akin ng sulat ngayon at tignan mo, nagpadala na rin siya sa wakas ng larawan ng aming napakagandang baby. Ako ang nagpangalan sa kanya at ang pangalan niya ay Cassandra. Ang ganda niya, di ba? Nakangiting pagbabalita ni Matt kay Ray. Tahimik na tinignan ni Ray ang picture ng anak ni Matt at ramdam nito ang kagalakan na nararamdaman ng kanyang kaibigan na si Matt. Walang sinabi si Ray ngunit hiniling nito na ang lahat ng mabuting bagay para sa anak ni Matt. Ngunit may masakit na plano ang tadhana para kay Matt dahil kinabukasan ng araw na iyon ay natrap sa loob ng nasusunog na warehouse si Matthew kung saan na-assign siyang bantayan ito. Habang nilalabanan ni Matt ang sakit ng kanyang mga huling pagkakataon, pilit niyang iniabot ang kamay ni Ray at inilagay ang larawan ng kanyang anak sa kamay nito. Ang asawa ko. Sabihin mo sa kanyang mahal na mahal ko siya at mamahalin ko pa rin siya mula sa itaas. At naaalala mo ba, Ray? Di ba sabi mo na wala kang pamilyang mauuwian? Pues, ngayon meron na. Yung anak ko. Ang anak kong si Cassandra. Ray, pakiusap. Mangako ka sa akin na aalagaan mo siya. Mangako ka sa akin para makayanan kong umalis ng matiwasay. Ang huling pag-iyak ng matalik na kaibigan ni Ray ay patuloy pa rin na nag-e-echo sa kanyang pandinig. I am sorry, Cassandra. Sumulat ako sa mama mo. Hinanap ko siya at para yun sa'yo. Pero noong nakabalik na ako pagkatapos ng serbisyo ko isang taon nang makalipas ay hindi ko na kayo nakita. Nawala kayo na parang bula ng mama mo. Ang tanging impormasyon lang na nalaman ko ay dinala ka ng mama mo sa ibang syudad para makapagsimula ng panibagong buhay para sa sarili mong kapakanan. Bumuhos ang luha ni Sandra noong unti-unti niyang naalala ang bawat piyesa ng kanyang memorya. 3 taong gulang pa lamang siya noon at naaalala niya ang kanyang ina na dinadala siya sa kung saan.
Kulay kahil ang langit noong mga oras na iyon, habang ang kanyang ina ay kumakanta at pilit na itinatago at pinipigilan ng kanyang mga luha sa pagpatak. At noong makarating na sila sa mukhang syudad kung saan madaming buildings at ilaw sa paligid, ay may isang nakakabulag na ilaw ang sumalubong sa kanila ng kanyang ina. At sa huling pagkakataon, narinig ni Sandra ang boses ng kanyang ina na tinatawag ang pangalan niya. Cassandra! Wika ng ina. At sa nakalipas na madaming taon, nakaramdam ng parehong bigat sa damdamin si Sandra nang sambitin muli iyon ni Mr. Russell. Isang himalang may tuturing na pagkatapos ng napakahaba at maraming taon ay binigyan ng muling pagkakataon ng tadhana si Russell na matupad ang pangakong ibinigay niya sa kanyang matalik na kaibigan. At para kay Sandra, isang blessing na may tuturing sa kanya na makakilala ng isang lalaking tumayo bilang kanyang sariling ama at itinuring siyang tunay nitong anak. Sa nalalabing panahon ni Ray, ginawa ni Ray ang lahat ng makakaya para makabawi sa buong panahon na hindi niya nakasama ang anak ni Matt. Kinupkup niya si Sandra at ang anak ng dalaga at ibinigay nito ang lahat ng yaman at pangangailangan nilang dalawa. Naging masaya at malapit sila sa isa't isa. Ipinaramdam sa kanya ni Sandra na isa siyang kamahal-mahal na ama at gayon din naman siya kay Sandra. Minahal at tinuring niya itong anak. Noong binawian na ng buhay si Ray, ipinamana niya ang lahat ng kanyang ari-arian at yaman na kanyang pinaghirapan ng buong buhay niya kila Cassandra at Amelia, ang kanyang pamilya na iniregalo sa kanya ng kanyang matalik na kaibigang si Matthew. Ang pagkakaroon ng pamilya ay isang regalo ng may kapal na hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman. Lahat naman ay pwede nating may turing na pamilya, katuguman natin o hindi. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.